Ang mga islang ito ay bahagi ng West Philippine Sea. Pero bakit puro infrastruktura at artificial island na gawa ng China? Ang mga artificial island ng China ay parang mga kabuting nagsulputan at parang nakakahawang sakit na unti-unting kumakalat sa West Philippine Sea. Hindi lamang isa o dalawa, kundi napakarami na ang kanilang naipatayo mula nang sabihin nilang gagawa lamang sila ng masisilungan ng kanilang mga mangingisda. Ano ba ang nangyari at nakapagpatayo ng maraming artificial island ang China ng basta-basta sa sarili nating bakuran? Bakit hindi pinigilan ng Pilipinas ang China sa simula pa lamang para hindi na umabot sa pambubuli at matinding labanan? Ang pagdami ng artificial island ng China sa West Philippine Sea, yan ang ating aalamin. Maraming umaangkin sa malaking bahagi ng South China Sea dahil magpapayaman ito sa ekonomiya ng isang bansa. Mula sa isda, langis, natural gas at turismo at tiyak na malaking pakinabang ito. Daungan din ito ng mga barko mula sa iba't ibang pantalan na nagdadala ng kanilang produkto at kalakal patungo sa iba't ibang bansa. Ilang ulit nang nagtangka ang mga bansa na magkaroon ng joint exploration para mapakinabangan ito ng lahat ng mga bansang umaangkin dito. Pero walang may gusto dahil karamihan sa mga bansa, lalo na ang China, ay gustong angkinin ito lahat. Patuloy pa rin ang China sa pagpapatayo ng artificial island sa West Philippine Sea upang sila ay maging dominante ang kanilang puwersang military sa oras na mangyari ang malaking digmaan. Dahil na rin natalo ang China sa kanilang iginigiit na 9-dash line na nagsasabing kanila ang halos lahat ng South China Sea, mas naging mapangahas at agresibo ang China pagdating sa pagpapagawa ng mga artificial island sa West Philippine Sea. Ito ay upang maging dominante pa rin sila sa pinag-aagawang teritoryo. Isa sa dahilan kaya ganito kalakas ang loob ng China sa pag-angkin dahil nanalo ang Pilipinas sa maritime rights at hindi pangkahalatang soberanya ang nadesisyonan ng tribunal. Kaya tuloy pa rin ang mga bansa sa pagtatalo sa mga teritoryo. Nakakapagpatayo sila ng mga facilities, isla at istruktura sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng artificial island at may mga base military pa. Akalain mong naitayo nila ito noon na walang tumututol o pumapalag na opisyal sa ating bansa at patuloy pa rin nila itong isinasagawa hanggang sa kasalukuyan. Posibleng halos walang nakikialam na mga bansa sa sigalot ng China at Pilipinas dahil sa una pa lang ay wala namang ginawang hakbang ang ating bansa. Iniisip tuloy ng iba na ayos at okay lang ito sa Pilipinas. At dahil di tayo kumikibo at tumututol, ayan at ang China ay patuloy sa paggawa at pagpapatayo ng kung ano-anong istruktura sa bahagi ng teritoryong sakop natin. Nagsimula ang creeping expansion ng China sa West Philippine Sea noong taong 1988. Creeping expansion dahil unti-unting pag-angkin ng China sa mga bahagi ng West Philippine Sea. Unang inangkin ng China ang Ituaba na bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Ito rin ay nagsilbing submarine base ng mga Hapon noong World War II sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Ito rin ang pinakamalaking bato sa Spratly Island. Pangalawa ay ang Subi Reef noong 1988 kung kailan ang pangulo sa panahong iyon ay si Cory Aquino. Nakuha ito ng di nalalaman ng gobyerno. Ayon sa mga eksperto sa mga panahong iyon ay wala pa umanong ideya ang Pilipinas kung ano ang UNCLOS. Kasunod naman nito ay sinakop nila ang Mischief Reef. Nakuha ito noong 1995 at si Fidel Ramos ang pangulo noon. Nalaman ito ng ating pamahalaan pero wala ding nagawa ang Pilipinas. Noong 1996, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy. Nagkaroon ng putukan ng baril. Pagkatapos ng insidente ay sinimulan na ang joint exercise sa pagitan ng US Navy at Philippine Navy sa Palawan. Taong 2012 naman nang angkinin ng China ang Scarborough Shoal
kung saan si Noynoy Aquino naman ang naging pangulo. Noong taong ding iyon, nagkaroon din ng sigalot sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy na tumagal ng 2 buwan. Muling umangkin ng China ng ating teritoryo noong 2017, ang Sandy Cay. Ang pangulo naman sa panahong ito ay si Rodrigo Roa Duterte at noong taong 2022 ay inaangkin na rin ang Julian Felipe Reefs kung saan daang-daang militia boat ng China ang nandito. Mula Mischief Reef hanggang Scarborough Shoal, ilang beses nang hinamon ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nating teritoryo. Pero kailan at paano nga ba nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Taong 1994 hanggang 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga istruktura sa Panganiban o Mischief Reef. Ang Bahura ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin hindi lang ng China at Pilipinas, kundi ng mga bansang Taiwan at Vietnam. Ito ay nasa 127 nautical miles lamang ang layo sa Palawan at nasa loob pa rin ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya ng China na napakalayo kung ikukumpara sa ating bansa. Ang mga kubo na sinabi noon ng China na magsisilbing silungan lang daw ng kanilang mga mangingisda, isa na ngayong military garrison ng China. Nangyari ito matapos tuluyang umalis ang mga tropang Amerikano sa mga base militar nito sa ating bansa. April 2012 naman nang magkagirian ang mga barko ng Pilipinas at China sa Panatag o Scarborough Shoal, nakilala rin bilang Bajo de Masinloc. Nagsimula ang lahat ng masabat doon ng barko ng Philippine Navy ang ilang barkong pangisda ng China na may mga ilegal na aktibidad sa isla. Kung mula pa man sa simula ay inalmahan na ng Pilipinas ang unang attempt ng China na makisilong at magtayo sa ating teritoryo, ay di sana umabot sa ganitong panghaharas at patuloy na pambubuli ang ginagawa nito sa ating mga kababayan at sarili nating karagatan, dahil halos sila pa ang nagiging dominante at matapang sa pag-angkin sa mga lugar na di naman sa kanila. Halos ilang dekada na ang panahon sa pag-angkin ng China sa ating teritoryo at marami na ring pangulo ang nagdaan, pero hindi matuldukan ang issue ng agawan, kundi bagkus tuloy-tuloy pa rin sa pagpapalawak ng nasasakupan ng China na bahagi na ng ating teritoryo. Masyado na yata tayong kampante, tahimik at masyadong mabait kaya naaabuso ng ibang bansa. Gaya ng China, sa ganito nating ugali ay naging mas agresibo at mapanamantala sa ating kahinaan. Hindi na rin natin maitatanggi na may mga anomalya at kapabayaan sa ating pamahalaan at tayo ay mapapaisip na lang na baka may mga protector ang China mula sa ating bansa para makapagpatayo sila ng mga artificial island sa ating teritoryo. Dahil nakapagpatayo na ang China at mas pinapalawak pa ang kanilang hangganan kahit nasa ating teritoryo, anong mabisang hakbang na nga ba ang dapat gawin ng ating pamahalaan para matigil na ang ginagawang ito ng China? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!